sergeant at arms ay ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin at trabaho. Sana po sumunod po tayo sa mga patakaran dahil ito po ay pagpapakita lamang ng respeto sa institusyon. Our next question from UNTV. Hi sir, good afternoon. Just a clarification. Yung Vice President asked to stay with Attorney Lopez inside, but I just want to get or to know what were the specific reasons given by the Vice President, if any. Kasi kung ano lang ba, gusto lang ba niya pumasok, may reason ba siyang binigay, particular kung bakit gusto niya pong makasama yung kanyang Chief of Staff? Thank you. Meron po siyang 6 na dahilan na sinasite dito. For humanitarian reasons, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Number 1, as you may have already noticed during her appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem that often further results in migraines. Number 2, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Number 3, she has little sleep because of fears for her security and safety. Number 4, she is not used to being alone and is worried that other detainees may cause her harm. Number 5, she is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Number 6, she has requested me to join her so she may have peace of mind and get adequate rest. So yun po yung 6 na reasons kung bakit po niya nire-request. Sir, kaunting sundot lang. So, kasi yun yung kinukonsider niyo, tinitingnan niyo. So, hindi justifiable yung reasons na binigay po ng Vice President rather. Thank you. Well, unang-una, hindi po namin mai-allow siya dahil unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang pangulo po yan. At pangatlo ay ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Attorney Zulaika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yung po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Thank you. Thank you very much. Kung wala na po, perhaps we can... one more. Kung siguro po, how would you describe itong mga ginagawa ni VP Sara? Because she's not attending your hearing, pero pumunta siya nung nagpunta po si PRRD dito. Pumunta rin po siya ngayon dahil nandito si Attorney Lopez, but hindi po siya pumupunta sa hearing nyo. So, if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, ano pong matatawag nyo dito, sir? Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin no, na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at Arms, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, no, na, kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. So, dapat ito ay tinitignan din natin kasi it will show our character. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. So, sa akin lang, hindi ko naman masasabi kasi si Vice President, nakita naman natin mataas ang pinag-aralan Isa po siyang abogada. So, sana yung respeto sa mga tao, lalo na sa mga mas maliliit sa kanya, sana ibigay din po niya.
With that, thank you. Last na lang talaga. Kung Victor Joel Tino po from Bombo Radio Philippines, hindi po ba nag-worry ang inyong committee na baka maapektuhan po yung magiging statement ni Attorney Lopez na susunod pang pagpilig gawa ng itong binibisita nga siya ni Vice President Sara? Well, to begin with, wala pa rin naman sinasabi si Attorney Lopez sa amin eh. So, unless siguro may nasabi siyang medyo mabigat, maapektuhan. Pero as of now, hanggang ngayon, parang, in fact, isa nga rin yan sa dahilan kung bakit po siya naikulong ngayon. Dahil nga dun sa totality nung naging acts niya nung nakaraang hearing. So hopefully, in the next scheduled hearing, magsabi na siya kung ano po yung talagang nangyari. Thank you. Siguro, if our guests have closing statements, Kung Joel and General Taas.